Hi guys, it's Sunday today, February 18. So, kamusta kayo guys? So, si Mami Park ay alam niyo na, busy-busy. So, it's 10:34, maaga to na pag-uwi namin sa totoo lang at hindi sanay ang aming mga customer. However, kasi tomorrow is pasukan Lunes, so syempre kailangan medyo maaga kami. So, mahirap pero kinakaya. Kung maganda naman ang sales, why not? Diba? So, I think di ko na kailangan mag-exercise kasi baka pumayat na ang Mami Park. Bago nga pala tayo magsimula, syempre, i-announce ko nga pala na maybe February 27 or 28 or first week of March, tayo po ay magkakaroon na ng Q&A at magpapamigay si Mami Park ng 10 mananalo ng 50 pesos GCash and 5 100 pesos GCash para sa questions ko sa mga followers and viewers and subscribers. Pasasalamat para sa aking 15k subscribers. No? Pasensya na po kayo, ngayon lang ko nagawa yan para sa inyo, no? Give back ko sa inyo kasi syempre mas priority ko din. Alam ko namang nakaluluwag-luwag kayo. So tayo naman, gumagawa naman tayo mga little act of kindness. Hindi ko na lang binablog kasi alam naman na yan ng mga old subscribers ko. Hindi ko na kailangan i-elaborate. So, dahil 15k subscribers na tayo, at syempre pasasalamat ko yan sa inyo, magkakaroon tayo ng Q&A, and then, gagawa ko video ng Q&A, and then, bubunot ako sa mga makasasagot, and then, i-announce naman natin siya sa susunod kong mga vlogs. Okay? So, get ready, and also, abangan niyo yung mga vlogs kung kailan ko i-announce. Okay? So, maraming salamat po. Gusto ko nga po, kalimutan ko yung pangalan. Kahapon, meron akong subscriber na taga Nabotas na may bahay dito sa Lumina and dito sa Willow Bend. So, nakasasakyan sila. Lagi akong binabate pag pumupunta sila dito na subscribers ko nga daw sila. No? So, shout out po. And then, yung tita ng aking isang customer na taga Tres Matres ba? Cavite. No? So, shout out po. Shout out din po, syempre. May nag-PM pa sa akin, guys. Kasi, ano daw siya, inspired daw siya sa aking mga videos, nag-send pa siya ng pictures, na nanonood siya, ang ganda ng kanilang sala, no? Laki ng TV, ako yung nandun sa TV, tuntua ako. Kay K. Cruz or this, shout out sa iyo ha, ayan, and mag-shout out tayo, no? So, meron din na tayong questions na according to sa ating viewer na si Marlene na sabi niya, Mami, ano po ba yung price skimming? Pwede po bang paki-elaborate niyo po yun? No? Sa old videos ko po yun. Nagpapap lang yung kanyang comment. So, sasagutin po natin yan. Then, mag-shoutout din ako at magkakaroon din tayo ng video reaction sa ating napanood na trending na kung saan ay ang sabi niya is ano daw, itong video reaction natin ay isang sikat na online seller ng mga alahas. Ito ay tungkol sa kung paano siya mag-hire ng empleyado, no? So, maganda yung topic natin and mag-shoutout muna tayo ng mabilis syempre, no? Okay, so kaya ko pa naman. Maraming salamat sa mga nag-send ng mga hugs and love kay Mami Park, no? Nag-aalala, nagmamahal at nagko-comfort sa Mami. Thank you very much, guys. As much as I wanted to have a vlog ng almost daily vlog, I cannot do that right now. Sabi ko nga sa inyo, kung ano ang priority ko ay syempre ang ating negosyo. So, to have a time na mag-vlog ay talagang isisingit, challenging talaga, no? So, ang dami nito, 28, grabe. So, hindi ko na aanuhin basta-basta lahat, no? Pero, I hope na ma-shout out ko kayo. Okay, shout out to Janelle Vlogs, big hug po. Lil Katarman, ang dami pong candies, Mami Park, always watching po. Oo, kasi so far yan po ang pinaka biggest amount of purchase ko in one purchase lang, no? Almost 27,000 ng candies lang yon, candies and toys. Okay, Rodas San Gabriel 3775, I feel yung Mami Park, masakit po talaga umaalis ang empleyado. Mas masakit malaman mo na may masamang ginawa, tas buong tiwala mo sa kanya. Lumalaki po ang ulo ng empleyado kapag matagal na. Isip na lang po natin na come and go ang mga tauhan para hindi po tayo masaktan. I try to accept the fact that that is the truth. That is the truth na talagang, wala talaga tayong magagawa na we just cannot keep employee kung talagang they want to go. And if gumagawa silang hindi maganda, wala tayong magagawa kasi nasa negosyo. So, shout out to Dalia Morato, Mami, taga Basog Camps Norte ako. 30 years na nasa business. Dati ganyan din problem ko. Masakit at tinuring mo na family, pero gagawa pa rin ng di maganda.
Ang patakaran ko ngayon, araw-araw kinakaltasan ko sila ng 50 pesos at sa amin, wedge nila. Yung 50 ay pondo para kapag nahuli ko sila na may kasabwat na customer or bonus sa nila ang bayad, ay hindi na nila makukuha ang pondo. Kaya kapag baguhan ay bantay sarado ang kilos. Pero kapag ang pondo nila ay 1K na, hindi na napalulusot at nanghihinayang na sa pondo. At kapag biglaang umalis, 10 days nila bago makukuha ang pondo. Pero kapag ka nagpaalam ng 1 week before, ibibigay ko kaagad ang pondo effective. Ayun. So, gagawa na lang talaga tayo ng diskarte, no? How we do it, ano? So, ang katiwala kong cashier, sabi niya ay 17 years na sa akin, libre bahay, 50K sahod, libre bigas, libre hospitalization, libre school supply sa 2 anak at naregaluhan ko pa ng motor para may service siya kasi itinuring ko na siyang anak at may 4 na tindera naman, almost 6 years na sa akin, merong malasakit sa akin kaya nakikita ko yung sarili ko sa iyo. O, diba? Sa totoo lang, kapag naman tayo umaasenso ang gusto din talaga din natin kasama natin ang mga empleyado nating umangat. So, talagang sa totoo lang, ang dami naming pangarap para kay Angie. However, iba kasi yung dating nung sa kanya, na parang pagka ino-offer mo sa kanya, parang ang dating, wala siyang utang na loob. Dapat wala siyang utang na loob kasi kami ang nag-o-offer. So, buti na lang hindi na dumating din sa punto talaga na we almost give everything. Kasi, ganun parang magiging masama pa ang dating, no? So, Glenn Altes, nakakalungkot naman, mami, di naman nagpaalam ng maayos, binigla ka na lang po, no? So, actually, nagpaalam po siya. And may diniscuss na kaming mga bagay na nililinaw ko sa kanya. So, I cannot say further anymore about it. I try my best to move on, no? Let's have this way, move on, no? Ellen Pilar, hello, Mommy Park. Always watching, God bless you, love you. Salamat sa mga learnings. I feel you, Mommy Park. Next time, put boundaries kasi tinitake advantage. Yes. Lara Himera. Actually po, nag-post na ako sa Facebook kung isang account na hiring na ako. Actually, nga din si Rose Jam 11, nag-comment nga doon. Sabi niya, hindi pala ako pwede dyan kasi bawal ang chismosa. Chismosa daw kasi siya. Luko talaga yun. Tapos, minention pa sila Joberlin, si Teresa. Minsan yung mga yan, yung mga pang-asar, yung mga aasar, ganun, no? Kaya nga, sometimes, just distract you, that's all. Exactly! Yung daddy part, yung pang-distract talaga, no? Magbubog sa harap mo, no? Okay. JC. Tako naman, do your thing na. JC21341. Isa talaga sa pinakamahirap na part sa mga small business, gaya natin, is yung regarding sa empleyado. No? Napakahirap maghanap ng trustworthy at magme-maintain. I'm 28 years old at solo lang akong nagmamanage ng store ko. Meron akong 5 to 6 na tao para mautusan yung store operations. Masustain yung store operations. Okay. So talagang ang ganun, ano, minsan daw may nag-aaway pa, no? At kakausapin mo pa at hindi magkasundo. Actually, nangyari din yan sa akin, no? Kay Ana at saka kay Ate Jody. Kasi talagang hindi sila okay sometimes regarding sa work, no? They cannot be a teamwork talaga. So, minsan dumadating doon sa punto na talagang, alam mo yun, yung tipong may mga edad na, ikaw pa yung talagang, minsan sasabihin ko, ano ba yan? Kayo nga yung mga may edad, ako pa maninermon sa inyo, ako pang magsasalita sa inyo. Wala, hindi nyo ba alam ang tama at mali? Mga ganun ba? No? So, talagang relate, no? At nahihirapan nga din daw siya, no? Minsan iniisip daw niya, bumalik na lang sa corporate world. However, ganun talaga, no? Lalo na pag mag-isa. Manpower talaga, no? Empleyado talaga, isa sa napakahirap. Isa yan sa masasabi kong naging weaknesses ko ngayon. So, kaya, importante talaga na na-address natin ang mga weaknesses natin, ano? And natututo tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako ganun kagaling at kabatikan. Mas marami sa inyo ang mas naunang na-experience yung mga ganitong bagay. Sa journey ko ngayon, na ngayon pa yung nagsisimula na magkaroon ng handling an employee is really, really hard. Sa totoo lang. Winnie07, Eleanor Rosero, and Clarissa Aragit, Ricky Anuevo, Nils Vlog, Abogado Inartes, hindi ko rin ba kayang pang mag-Gcash, hindi na po kakayanin talaga I'll try my best in the future, kasi maganda rin naman nga ang kitaan kahit pa paano, kaya lang ayoko naiipit din kasi yung pera ng ang laki kasi ng sa Gcash guys, dito po kasi ang mga tao, grabe transaction dito, 5K, 10K, minsan 20K pa, ganun, no? Ayan, so kaya talagang hindi po pwede hindi mo paghahandaan, mabibigla ka talaga, no? Ayan, Juanito, Mateo, Mami Park, kalma lang, ganyan talaga, happy lang, God bless po. I'll try my best to become po, no, Sir Juanito. Masarap, Mami, mag-ayos, mahirap kasi di na alam kung saan ipaglalalagay. Ganyan din ako, Mami, no, Abogado Inartes, sabi niya. Oo, kasi talagang good problem yun kasi yung hindi mo na alam kung saan mo ilalagay yung mga paninda mo. Imagine that, no, dahil sa dami, no. Pero hindi po sa pagyayabang, sa dami, dahil madami na siya para doon sa aking pwesto. Dahil nga kapag hindi naayos agad, hindi maintain, wala ka ng lalakaran. Paano pa makakapamili sa customer? Yung concept pa naman ng tindahan namin ay mga pwede silang mamili ng kanilang mga bibilin, mga customers. Everlyn Agresor, ayan.
nangyari na rin daw yan sa kanya, no, na nakukupitan, no, pinipili na lang niyang mag-close, kasi nga, kaysa nga ganoon, no, sabi niya, sa laki ng tindahan ko, talagang, tapos wag kaming sabay lalabas, no, so yun. Actually, wala naman pong napatunayan na nagkaroon ng pangungupit, no, walang napatunayan, kaya lang po, meron po siyang isang ginawang transaksyon na hindi ko alam, so, at alam nyo, ngayon ang empleyado, minsan, kapag ka ina-interrogate mo, kasi kailangan talaga yun kahit sa HR ganon, ina-interrogate ka ng HR kasi merong gustong linawin sa'yo, merong gustong, binibigyan ka ng time para ipaliwanag mo ang sarili mo. Ngayon, hindi na. No? Kapag ka feeling nila, pinagbibintangan sila, aalis na, magpapaalam na, sasama na ang loob. No? Instead of proving themselves and mga tuwiran na nga nasa tama. Ngayon, sasagutin ka na, akala mo na may alam mo yun, yung, I cannot say further siguro, alam niyo naman yung ibig sabihin ng Mommy Park. No, yung lumaki na ang ulo, no, akala mo hindi nangangamuhan, parang ang kausap ay hindi kamo, no? So ang hirap. Mary Grace de Los Santos, I feel yung Mommy Park na pagdaanan ko din yan, dati gano'n din ako, Mommy Park, kaya sila na lang daw ng kuya niya ang talagang nag-aano ng kanilang tindahan. Idol talaga kita, Mommy Park. Nagbabalak na din ako mag-wholesale, Mommy. Baka may agent po ng Oishi. Wala po akong agent ng Oishi. Asa po ako sa wholesaler. No? Ayan. Yun nga po yung gusto ko magkaroon dito. Pag po ako nagkaroon, wag po kayong mag-alala. Iaano ko po dyan. Iba-vlog ko po dyan. Hindi naman po ako madamat pagdating sa mga information sa mga ahente. Merch vlog, buti na lang na mababait ang mga anak ko at tulungan sa pagtinda. Akong nasa abroad, nakikita kong galawan sa store. No? Alam niyo po, masarap talaga na kapamilya mo na lang, yung as in immediate family mo. Sa ngayon po talaga, mga anak ko na lang at saka si daddy ang napagkakatiwalaan ko pagdating sa pera. Kasi talagang yung tipong hindi ka talaga pagnanakawan, no? So, mga katuwa. So mga anak ko, pagdating sa mga pagkain yan, kasi nga, natatakot na baka mapagalitan ko kasi mga kinakain nila ay yung mga bawal. So, yun, normal sa mga bata yun, di ba? Pero when it comes to partnership with your husband, maganda. Kasi, we don't have a problem when it comes to money issue na, you know, kasi, he keeps the money, I keep the money, and we combine it together. Yun, working, no? Unlike before, sa mga panahon ko noon, sa ex ko, talagang, imbis na tulungan ka para umasenso, dinudugasan ka pa. So, let's move on, kasi we have the new future. Wow! Yeah. The new future is in front of me. Charot lang guys, pinapasaya ko lang yung sarili ko. Michelle Vasquez, shout out, and Mami Aiza, silent viewer, Mommy Park, idol kita pagdating sa negosyo. Ikaw ang dahilan bakit ako nagsasari-sari store ulit. After nung first failed attempt ko, at nag-vlog naman ako para ma-monitor ko ang pagpapalago. Like your business po, manifesting. Thank you po. Nakaka-touch, no? Na imagine, sa kabila ng may experience na sa failure, being a sari-sari store owner, na-inspire sa kay Mommy Park to try again, no? I do hope na this time matuto na, no? Marami tayong natututunan. Tulad ko, sabi ko nga sa inyo, sinishare ko din yung mga weaknesses ko when it comes sa ganyan. Tulad yan, empleyadong usapin, no? So, I'm happy to hear, Ma'am Aiza, kayo yung nagpapasaya din. Isa kayo sa mga viewers, subscribers na nagpapasaya kay Mommy Park na there is a purpose ang existence ng Mami sa YouTube. Marvi Taraw, watching from London. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. So, pag-usapan na nga natin ang ating video reactions at ang tanong ni Marlins na ano ba yung price scheming. Again, ito ay review. Pero yung video reaction natin ay, kwento ko sa inyo. So, price scheming, So, ang price scheming po, this is a strategy wherein you are at the highest price and your strategy is to lower your price so that you could get more customers. No? Mostly nangyayari ito, nagaganap ito kasi if you see na yung competitions, no? Pagdating sa sari-sari store, ang competition is kapag may mga nagtatayo. Sa mga kumpanya naman at sa mga produkto na may mag-exist na ibang brand. So, syempre, ang companies, ang manufacturing or manufacturer, ay they able to use this price scheming. Medyo close siya ng konti doon sa price war. However, ang price war kasi is mangangapa ka talaga ng presyo ng mga kalaban mo para babaan mo ang presyo mo. In price scheming, magbababa ka kasi gusto mong makaamot or makakuha ng market. Okay? So, almost same siya, pero pagdating doon sa kanyang function or sa kanyang kung paano siya nagaganap, ay
magkaiba. Okay? So, nag-price skimming ako in a sense na feeling ko, mataas, nung mga una ko na pagtitindahan dyan is mahal ang aking presyo. Kasi, iba po ang nakasanayan kong presyo nung ako ay nasa dati kong maliit na tindahan. However, kahit mataas ang presyo ko doon, ako pa rin ang pinakamababa. Ngayon, nung mapunta naman ako dito, is mababa pa rin ang initial ko na compare sa iba. Mababa pa rin yung initial prices ko. Mas binaba ko pa. Kasi, nagkakaroon, madami akong kakompetensya. So, kaya, nangyari is, nag-price skimming and nag-price war din ako. Kasi, may mahigpit akong kalaban, so gagamitin ko ang price war. Gusto kong magkaroon ng makuha ang maraming porsyento ng customer, gumamit ako ng price skimming. Kasi tulad ng halimbawa, ginamit ko ang strategy ng pag-wholesale na kahit hindi ka-presyo ng sa palengke or kaya sa supermarket, napakababa pa rin niya compare sa iba. Lalo na pagka marami ang kinukuha ng customer. No? Kasi sa iba, kahit marami silang kinukuha, kahit per tie, halimbawa, 6 per tie yung sabon, ang presyo is per retail pa rin yung presyo. So, ginawa ko, nag-price skimming ako. Nagbaba ako ng presyo, pero basta wholesale price. Yun naman yung ginawa ko sa kanya para ma-execute ko yung price skimming. Sa price war, intention kong gawin yon, it is because I know kung ano ang kalakaran ng presyo sa paligid ng mga kalaban ko. So, magkaiba po siya ng kung paano siya nangyayari, pero halos ang pinaka-thoughts niya, ang pinaka-purpose niya is to get a market. Okay? Magkaiba nga lamang ng paraan kung paano siya ginawa or yung concept niya. Okay? So, nagets po ba? No? So, hindi ko na po re-reviewin, ano? So, sana po nagets. Okay? Another thing is, paano ba sasabihin? Yung sa price skimming. Another thing is gumagamit ng mga buy one, take one, promo, and sales. No? So, nagbababa para makakuha ng sales, magkaroon ng sales, and at the same time, maka-attract ng customers. Sa price war, literal talaga, you intend to lower your price among your competitors nang sa ganon ay magkaroon ka ng place sa market and or magkaroon ka ng highest percentage of market share. No? Market share, parang ganon. Kaya ay porsyento ng customer na lahat, majority ng customer ay nasa iyo. Okay? So, yun po yung ano niya. Okay? So, punta naman po tayo doon sa video reaction na gusto ko pong nating pag-usapan din. So, unang-una, pakikilala ko po sa inyo. Hindi ko po alam kasi kung kung allowed ako na ipapap din yung picture nung but we try, no? Meron naman akong copy. So, trending itong kung tawagin ay si Ninang Daisy. Siya ay sikat at big time seller ng mga jewelry online. So, recently, siya ay nakasuhan ng estafa. The reason is, meron siyang customer na may binentahan siya ng alahas. So, yung diamond carat yata ay hindi iyon ang natanggap na diamond carat ng customer. So, instead of doing action about it, dahil kinonsern iyon ng customer na hindi tama yung karat na nakuha niya dahil ang binibili niya at binayaran niya ay para sa mataas na karat. So, instead of doing something or actions na matugunan ng maayos ang customer, minura pa niya. So, kaya, nagalit yung customer, siguro yung customer hindi rin basta-basta, no? Dinemanda siya. So, kaya siya ay nademanda ng estafa. Okay, so, pero hindi din magpo-focus ang ating, learnings. Binanggit ko lang para pag magsa-search kayo, kasi trending siya, so madali nyong malalaman sa mga hindi nakakalam. Beforehand pa na nangyayari yan, nandun pa ako sa dati naming tinitirhan, I used to watch her live. Kasi grabe, ang gaganda talaga ng mga alahas, no? Talagang mahihindi ka. Sing-sing pa lang, naku po, Diyos ko, pangkabuhayan showcase na ang presyo. So, naano ako, kaya nga sabi ko nga sa inyo, dati pa, may mga alahas na ako, napaunti-unti, nag-aano ako. Dahil nanonood na ako niyan dati pa ng mga nagla-live selling. Nauso yan lalo pandemic, guys, nauso siya, no? So, itong si Ninang Daisy ay hiring, no? Hiring siya, kailangan niya ng tao. So, nag-PM yung aplikante. So, ang tanong ng aplikante, paano po mag-apply? Magkano po ang sahod? So, siyang sumagot mismo, yung si Ninang Daisy. Sabi niya, bakit mo ako tinatanong kung paano mag-apply? No?
natural lang na dapat alam mo kung paano ang pag-a-apply. And also is, hindi ka pa nga nagsisimula, hindi ka pa nga tanggap, nagtatanong ka na ng sweldo, no? So, parang ang naging dating yata nung kanilang conversation was, sinagot niya ng hindi ganun kaganda yung nag-a-apply. So, pinost niya sa Facebook na sabi niya, kapag ka nag-a-apply, kailangan pa ba na tanungin kung paano mag-apply? Ang pag-a-apply naman ay dapat, alam mo na, matik, meron kang CV or resume na nakahanda, meron kang mga NBI clearance, police clearance, yun yung mga basic na known by all men, no, kapag nag-a-apply tayo sa mga companies. So, may point siya doon. And then, sabi pa niya, dapat daw handa, and also, dapat hindi nagtatanong ng sahod. Kasi yung mga ganun daw na aplikante ay red flag na sa kanya. Okay, so magfo-focus tayo doon sa nagtanong ng magkano ang sahod. Okay, so tama ba si Ninang Daisy sa kanyang pinost at sa kanyang perspective or paano ba principle na red flag yung mga ganon, sa kanya kasi red flag yun, no, na hindi tama na magtatanong ang isang aplikante kung magkano ang sahod. So tayo na mga amo, before naging empleyado din naman tayo, no, kung naging empleyado talaga tayo dati. So ako, normal talaga na tinatanong ang sahod, no, kasi hindi naman masamang sumagot ng range, yung range man lang, halimbawa minimum, pag sinabing minimum dahil nasa Bulacan ka, edi minimum yun, Bulacan rate. Pag nasa Manila ka, edi minimum Manila rate. So it is based on provincial rate. Pag sinabi namang below minimum, so hindi masyadong pero at least hindi expected na minimum. So may nagbigay pa rin ng range. So ganun ba kahirap yon para sabihin natin sa aplikante at sasagutin pa natin ng pabalang. Normal po yon. Actually sa mga BPO companies, mga call centers, talaga pong una nang pinasasabi ng mga companies kung magkano ang starting ng isang specific account kapag may mga pagka-hiring sila. Also, kapag naman may experience ka at nag-apply ka at gusto ka talaga nila, magbabaratan ngayon, aanuhin ka ngayon. Parang barter yan no? Hindi naman totally barter, pero parang anuhan yan magmi-meet halfway kayo ng company, no? Kung magkano ang i-offer. Actually, normal talaga sa kanilang how much salary you expect. Ganun. Ano yun? Diretsahan yun. Kasi talagang yun na ang magiging labanan lalo na sa mga may experience na tapos mag-apply sa panibagong BPO company. So, ganun din sa mga maliliit. Kasi, pag may experience ka na, ilalaban mo doon yung skills mo. Ilalaban mo doon yung galing mo, at ilalaban mo yung mga nalalaman mo, lalo na kung meron kang pinag-aralan. No? Kahit high school graduate ka, ilalaban mo ang experiences mo, ang galing mo sa trabaho. Ilalaban mo yung tinatagal mo sa trabaho. Kaya po, alam niyo po ba, pagka po ang mga HR, tinitingnan po nila yan kung gaano katagal ang tinatagal mo sa mga companies. Kasi niisip nila kung ikaw ba ay sala sa lamig, sala sa init na empleyado or na taong na empleyado na baka mamaya hindi ka naman talaga tumatagal sa trabaho kaya marami kang experiences pero hindi naman inaabot ng years na nag-i-stay ka doon, 3 buwan lang, 6 na buwan lang, isang contract tapos hindi ka na tumagal. So yon, red flag sa mga companies yun or sa mga assigned sa HR na nag-i-interview sa'yo kasi yun yung mga initial interviews na pagdadaanan mo. No, they will review your resume and they will see kung ano ang mga experiences mo at kakayanan mo. Kahit dito sa ating simple lang na pagtitindahan, ako talaga ay kapag nag-interview, sinasabi ko na lahat. No, nahandyaan na yung talagang pati sa sahod, sinasabi ko, ini-expect mo ba kung magkano ang sahod mo? May idea ka ba kung magkano ang sahod mo? Kasi nahihiya sila Ako na ang nag-o-offer. Ako na ang nagkukusa na ako. And then, hindi po, syempre alam ko, pakemi lang sila, no? Sa dami ba naman ng tindera or nag-a-apply na tindera na interview ko din kahit pa paano. Sabi ko, sa pakemi pa, nakala mo hindi, no? Para lang matanggap. Sabi ko, let's get straight to the point. Kasi hindi ka mag-a-apply kung hindi ka nangangailangan sa buhay mo. So, mainam na malinaw sa atin bago ka pa lang mag-yes sa akin. So, pinaliliwanag ko, ganito ang sahod mo, ito ang libre mo, ito ang extra mga privileges mo, ganito, ganyan. So, lahat sinasabi ko na, no? Lahat inaano ko na, lahat
as much as possible, kinukumpleto ko na. Pati yung at least kailangan ko na ID. No? Minsan sasabihin ko, dito nagre-request ako ng barangay clearance. Tinatawagan ko ang talagang character references na binibigay mo sa akin. Kasi I need to know kung saan ka galing. Dahil syempre, dito sa both Lumina and Willow Bend Subdivision, maraming nangungupahan dito na they are not legit na taga rito talaga. Nangungupahan lang. No? May mga times pa nga, mga magkakalaguyo, dito pa mga nag-a-apartment kasi malayo sa lugar na kung saan ay, ganon. So, syempre ako, kailangan alam ko, no? Kailangan may nakakilala sa kanila. And then, is, minsan, ang natatanggap ko na lang na pinaka-last say nila after ng interview is yung kailan po ang day off. Yun. Kasi pagdating sa bale, inaano ko na rin yan, dinidiscuss ko na sa kanila. I'm open for bale, naiintindihan ko yan, no? Dahil hindi naman kayo papasok kung hindi kayo nahihirapan sa pera. Naiintindihan ko yan. However, wag naman yung sobra, no? May mga times na meron talagang araw na hindi kayo pwedeng bumali, lalo kung sasabay kayo sa mga bayarin ng mga ahente. So, pero pagka nagkaroon naman ng magandang sales, maisisingit at maisisingit. Kasi kung 2,000 lang naman, 500, ayaw ko nang ibigay yan, no? Kahit sabihin pang kasi I've been there, namamasukan din ako. Hindi lahat ng amo ay halos sa isang linggo, halos minaya-maya ka na lang balihan. Hindi ubra yun. Isang beses lang sa isang linggo minsan ang pwedeng pagbali. At depende pa sa bali mo. No, hindi ka pwedeng bumali nang wala ka pang tinatrabaho. No, ganon. So, usually, ang tanong na lang nila sa akin is, kailan po ang day off? Kailan po pwedeng mag-day off? Yun na lang yung tanong nila talaga, literal. No? So, ganon. So, tayo, no, ng mga amo, normal, kung ma-encounter natin na magtatanong ang mga aplikante, normal po yan. Be vocal pagdating sa ganyan. Ako kasi, vocal ako pagdating sa ganyan. Ang nagiging problema ko nga lang, tulad nga nito, is kapag nasa akin na, nagwo-work na, no, medyo tumatagal na, doon lumalabas na ang kabalastugan. Doon na lumalabas yung totoo. Ika nga, parang ganito din yan yung pag-aasawa. Hanggat hindi mo nakakasama sa isang bubong, hindi mo malalaman ang ugali, hindi mo malalaman ang kanyang pagkilos kung ano siya talaga. Hanggat di mo nakakasama. Minsan nga, nakakasama mo na nga, hindi pa akalain may gagawin hindi maganda. Diba? Kahit sa relationship, gano'n, diba? So, same lang din halos ng pagdating sa pag-accept natin ng mga, pag-hire natin ng mga empleyado. So, ngayon, nag-ano ako, kailangan ko ng 2 tindera, nag-post na ako sa Facebook, at sinabi ko na rin kung magkano ang pasahod ko, kung ano yung mga conditions ko, kung ano yung mga kailangan nilang malaman. Nang sa ganun ay hindi na mag-aksaya pa ako ng panahon na mag-interview, at doon pa kami magdi-discuss pa ulit-ulit ng mga conditions ko. Kung makikita nila sa post ko, at least alam na nila. No? So, may mga companies na hindi na sila nagsasabi kung magkano ang sahod. Sa hiring lang sila, ganyan. Kasi, pag malalaking companies, usually talaga, nasa minimum. No? Kapag ka naman maliliit lang na mga tindahan, mga ganyan, usually talaga, below minimum yan. Like in my part, sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Angie noon, 15K ang kanyang sahod. Hahatian ko pa sa benefits, kinuha ko ng SSS at Pag-ibig. And then, libre bahay kasi dito siya sa amin nakatira. However, kasi talagang si Angie, ang balak namin, dagdagan. Pero hindi matatapos yung kanyang sahod ng, hindi mababawasan. Kasi kapag busy kami sa pagdi-dishwashing na business, kailangan na niya ng kasama. Kaya, we preparing that na may magkakaroon ng additional expenses. Kasi, we should hire another one to be with Angie. Supposedly. However, may nangyaring hindi maganda. So, again, let's move on at mag-focus na lang tayo sa learnings at saka sa hanap buhay natin. And I'm so happy na kahit paano, ang naging maganda rin ay nalaman ko ng maaga. No? And napigilan na ng maaga kung ano man ang mga nagbabadya. No? Sabi nga ng best friend ko, baka hinahanda ka lang ni Lord kasi masyado ka ding maluwag pagdating sa mga tindera. Everyone can handle and can touch your money every day and every hour and every minute ng mga sa operations, within operation. So, sabi nga nila, ako nga lang daw yung nag-iisang ganon na napapahawak kahit sino ng mga tindera sa kaha. So, ngayon talaga maghihigpit at talagang kakaroon ng precautionary measures. So, one of the project of Daddy Park is to buy na ng monitor. Kasi, buo naman po yung dati naming CCTV sa dati naming store. However, ay wala kaming monitor. So, kaya, bibilhan na ng monitor nang sa ganon ay mas madaling mag-review dahil that
last year pa, in-install na talaga ni Daddy Park yan sa mga sulok-sulok. Marami kaming camera sa ano. May camera na kami na nakakonect sa cellphone. May mga cameras pa kami na nakalagay sa mga sulok-sulok. Yung monitor yung monitor, yung kanyang parang DVR, parang recording na ganun. Gumagana yon, nare-record yon. Wala nga lang kaming monitor para pang review. So, balak ng Daddy ay bumili na ng monitor nang sa ganun ay kitang-kita para pati mga customer aware sila na naka-CCTV sila nang sa ganun ay medyo mailag kung may gagawin man silang di maganda, no? Yung mga pang-dudukot ng mga items, no, para maiwasan. So, yon, no? So, yun lang for today's video. Naging busy talaga ako maghapon and isa sa mga naging magandang nangyari din ay able to start moving again kasi nga ang laki po ng itinaas ng timbang ko at wala akong pero ako po tatagal kasi malakas naman ako, pero ang problema ko po ay si Daddy Park kasi hindi naman niya ako po pwedeng iwanan ng mag-isa ng duty sa gabi. So talagang we need an employee na assistant ko dahil si Daddy syempre iniingatan natin, diba, yung health niya. So yun lang and we hope for the best and mahal ko kayo. Maraming salamat. Thank you for always being there for me as gusto nyo matuto and sa mga nag-send ng hugs and love and support, no? And to God be the glory for being 15K subscribers. At di po ako makapaniwala. Masayang-masaya ako. Actually, I'm not after the subscribers, sa totoo lang. I'm not also after the views. It's just that parang ito yung stress reliever ng mommy, no? Parang kulang ang araw ko na hindi ako makakapag-vlog. So, thank you. And I love you guys. See you tomorrow or see you the day after tomorrow kung kailan tayo mag-ano, no? If I'm not that so busy. So, this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting. Bye!